Kung ang isang tao ay hindi nalalaman ang kanyang mga dahilan na handang ikamatay, hindi siya karapat-dapat mabuhay. Dahil ang takot sa kamatayan ay sumusunod sa takot sa buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang isinilang sa karangyaan at hindi man lang naapektuhan ng dakilang depresyon na ipinaghirap ng mundo. Ngunit sa panahon ng pumutok ang digmaan, hindi nagdalawang isip na tumugon sa panawagan ng kanyang bayan kahit pa ang katumbas nito'y walang hanggang kahirapan at pagbubuwis ng buhay. Sumabak sa di mabilang na labanan at maraming beses dinaya si kamatayan. Ngunit merong isang natatanging ganap sa kanyang buhay na mas higit pang nakakatakot kaysa kamatayan. Ang kwento ng pagtakas mula sa pagkakagisa ng mga kalaban. George H.W. Bush, ang presidenteng muntika ng kainin ng buhay at pagpiestahan ng mga Hapones. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang kakaiba at kakilakilabot na karanasan ni Pangulong George H.W. Bush noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nalihim sa loob ng mahabang panahon hanggang sa maitala ang aklat na pinamagatang Flyboys: A True Story of Courage noong taong 2003. Si George Herbert Walker Bush sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1924. Siya ay nagmula sa napakayamang pamilya at hindi man lang naapektuhan ng lumaganap ang matinding depresyon sa Amerika kung saan milyon-milyong katao ang namatay dahil sa kahirapan noong dekada 30. Aktibo din ang batang si Bush sa mga paaralang kanyang pinasukan at siya ay naging pinuno ng mga samahan ng kabataan, humawak ng iba't ibang pwesto sa mga organisasyong pampaaralan, naging captain ball ng mga sports gaya ng soccer at baseball teams at kung ano-ano pa. Ikapito ng Disyembre taong 1941 noong inatake ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. 17 anyos pa lang si Bush noong mga panahon na yun nang tumalima siya sa panawagan ng kanyang bayan. Dahil underage ay nagpatala siya sa hanay ng US Navy bilang reserve at pagkatapos ng higit isang taon na training, si Bush ay naging isa sa pinakabatang piloto ng Navy na may bansag na skin dahil na rin sa kanyang payat na pangangatawan. Ang pilotong bata na si Bush ay naging bahagi naman ng isang squadron ng mga torpedo bombers na naka-assign sa USS San Jacinto na isang aircraft carrier. Tagsibol ng taong 1944 nang magsimula siyang sumabak sa mga misyon sa rehiyon ng Pasipiko. Ang kanilang aircraft carrier ay kasama ng Allied Forces sa kanilang pag-island hopping na ginawa sa mga islang hawak ng mga Hapones sa Pasipiko. Naging bahagi siya ng mga labanan sa Marcos at Wake Island, maging sa pinakamalaking labanang naganap sa air at sea combat sa buong panahon ng digmaan ay nakasama din ang batang si Bush. At ito nga ay ang labanan sa Philippine Sea noong buwan ng Hunyo taong 1944. Sa mga huling bahagi ng labanan na iyon, lubhang napinsala ang kanyang eroplano at napilitan siyang maglanding sa dagat. Buti na lang na-rescue sila ng isa sa mga destroyers ng Amerika na malapit sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay hindi nagpahina sa loob ng batang piloto dahil nagpatuloy siya sa pagpapalipad ng bomber aircraft. Ngunit sa mga sumunod niyang misyon ay malayong malayo sa unan niyang naranasan dahil lalo pa siyang napasubo hindi lang sa may hirap na misyon kundi pati na rin sa pagtakas sa mga teribling maaaring sapitin ng kanyang buhay na higit pa sa kamatayan. Pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos ng labanan sa Pilipinas, ang puwersa ng Allied ay tumulak patungong norte para naman sa kampanya sa Bonin Island. Ito rin yung mga panahong si Pilot George H.W. Bush ay napromote sa ranggong lieutenant. Nang sumunod na buwan ng Setyembre, siya ay naatasang lumipad kasama ang 3 pang mga bombers sa isla ng Chichijima na isa sa stronghold ng mga Hapones kung saan imposible o napakahirap salakayin mula sa dagat at ang tanging paraan lang ay ang himpapawid na napakalakas din naman ng air defense na nakalagay. Ang kanilang misyon ay wasakin ang isang napakahalagang tower ng komunikasyon sa isla na siya namang nagkokonekta sa sentro ng hukbong sandatahan ng mga Hapones. Nang mga sandaling matanaw ng mga kalaban ang grupo ng mga bombers na paparating na, ay inupakan kaagad nila ito ng napakalakas na pagsalubong
mula sa mga air defense ng mga Hapon. Kaya't di na nakapagtataka pang lahat ng mga bombers ay lubhanang napinsala bago pa man makarating sa target. Ngunit sa kabila ng pagiging sugatan at nag-aapoy na ang buong eroplano at makapal na usok sa loob ng cockpit, nagpatuloy si Bush sa paglipad patungo sa target hanggang sa magawa nga niyang bagsakan ng bomba ang tower hanggang sa masira ito ng husto. Sa puntong ito ay tsaka pa lang niya nalaman ang kondisyon ng kanyang eroplano. Kaagad siyang umalis sa lugar upang mag-emergency landing sa USS San Jacinto na kanilang carrier. Ngunit bahagya lang silang nakalayo sa islang iyon nang tuluyan ng sumabog at bumagsak ang kanilang bombers na sinasakyan. Si Bush at dalawa pa sa kanyang mga crew ay ligtas namang naka-eject sa eroplano. At habang sila ay nagpaparachute, nakita niya ang mabilis na paglubog sa tubig ng eroplanong kanilang tinalunan na nauna nang bumagsak. Pero sa pag-aakalang ligtas na siya, ay dito pa lang pala magsisimula ang kanyang kakilakilabot na karanasan. Dahil sa kanyang mabigat na suot, dugo ang ulo at mata, at iba pang pinsalang natamo sa buong katawan, ay kailangan ni George Bush na paglabanan ang lahat ng ito para lang manatiling nakalutang sa tubig. At buti na lang di kalayuan ay may natanaw siyang pwedeng kapitan na makatutulong sa kanya. Pero sa kasamaang palad dahil sa lakas ng hangin, ay ito rin ang naghihila sa kanya pabalik sa pampang na kinaroroonan ng mga kalaban. Nang maispatan siya ng mga Hapones, nagpadala ang mga ito ng mga bangkang huhuli sa kanya ng buhay, at buti na lang nakita din siya ng ilang eroplanong kakampi nila dahil inaatake nila ang kada bangkang lalapit at iniikutan nila si Bush para maprotektahan sa mga kalaban. Nagpalutang-lutang si Bush sa loob ng higit 4 na oras bago ito nailigtas ng USS Pinback na isang submarino ng Amerika. Samantalang ang iba pa sa kanyang mga kasamahan at mga crew sa bombers na umatake, bagamat nakaligtas din sa pagbagsak ng mga eroplano nila, ay hindi naman naging kapareho ni Bush ang naging kapalaran nila. 8 sa kanila ang nahuli ng mga kalaban at naghirap ng sobra-sobra sa pamamagitan ng pagtorture ng mga Hapones. Sila ay pinaghahataw ng matatalas na kawayan hanggang sa ang iba ay namatay na lang sa paghihirap. Ngunit ang natitirang buhay ay mas tumanggap ng mas nakakakilabot na kapalaran. Dahil ang iba sa kanila ay kinuha ang atay, ginisa sa toyo, hinaluan ng gulay, at tinuhog sa stick bago inihain sa mga opisyal na Hapones dahil naniniwala silang ang atay ay makabubuti sa kanilang katawan. Habang ang iba pa ay pinagpiestahan din ng mga sundalo at silang lahat ay nagsasalo-salo sa tuwing may mga okasyon. Ngunit ang pinakaterible sa lahat ay binabawasan lang nila ang bahagi ng katawan ng mga bihag upang manatiling sariwa ang karne kapag buhay pa ang may katawan. At pagkatapos nito ay basta-basta na lang silang itatapon kapag sila ay namamatay na. Naging lihim ang mga gawaing iyon nang mailigtas si Bush, at maging sa paglilitis matapos ang digmaan ay hindi rin nila ipinaalam ito sa publiko. Hanggang sa pagkalipas pa ng higit 6 na dekada, nang maisulat nga ang aklat na Flyboys, A True Story of Courage, ay tsaka pa lang nalaman ng publiko at ni George H.W. Bush ang nakakakilabot na kapalarang sinapit ng mga piloto ng mga bombers na umatake na kasama niya. At kung hindi siya nailigtas ay marahil galon din ang sinapit niyang kapalaran. Pagkatapos ng labanang iyon ay bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang laban bago bumalik ang hukbo nila sa Amerika na may malaking casualties. Setyembre taong 1945 nang si Bush ay ma-discharge na punong-puno ng karangalan. Sa kabila ng kanyang 58 combat missions, 128 carrier landings at record na 1,228 oras ng paglipad, ay ang mission niya sa isla ng Chichijima ang pinakahindi niya makakalimutan sa kanyang talambuhay. Ang mission kung saan muntika na siyang pagpiestahan at kainin ng mga kalaban. Kalaunan, si George H.W. Bush ay naging ika-41 at kahuli-hulihang naging presidente ng Amerika na sumabak sa labanan. Kung ang isang tao ay hindi nalalaman ang kanyang mga dahilan na handang ikamatay, hindi siya karapat-dapat mabuhay. Dahil ang takot sa kamatayan ay sumusunod sa takot sa buhay. Ikaw kaibigan, anong halaga ng buhay kung wala ka namang pinaglalaanan nito? Kumakatay ka rin ba o handang makatay kung kinakailangan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!